Okay, so thank you pong muli sa opportunity na makapunta rito. This is my second time. At grabe pag pumupunta ako dito, parang may nagbabago ulit. Next year kaya ano ulit mangyayari, no? But ng Panginoon for the blessing na ma-encourage at the same time, blessing din sa wife ko kasi tawag dito, ako ang nagpipreach pero siya ang palaging tulog eh. Hindi kasi sa Laloma, halos wala siyang rest. Na, ano, so dito nakakapag-rest siya at talagang tawag dito blessing na tawag dito nare-refresh. Okay, so ang message natin ngayong hapon, hindi ako magbigay ng simple message lang. But I pray na ito ay maging blessing sa atin. Okay? So, sino sa inyo sing talino ni King Solomon? Taas ang kamay. So, wala tayo sa kalingkingan sa talino ni King Solomon. But I need to, ang pag-uusapan natin si King Solomon, he is the wisest king. He is blessed by wisdom. Pero sabihin ko sa inyo to na kahit na napakatalino ni King Solomon is one of the promising king, and during his time walang war during his time. Binigyan siya ng Panginoon because of yung dinesire niya na magkaroon ng wisdom rather than fame, rather than wealth, rather than victory over his enemies. Binigyan siya ng Panginoon. Pero tignan pa rin natin ito na kahit ganun pa rin ang system ang nangyari kay King Solomon, mag-ingat tayo na tayo mga mananampalataya, how good we are, how good we are, even how sincere we are. Hindi tayo naging careful, pwedeng mawala yung blessing sa atin. Okay? Kung hindi tayo maging careful, pwedeng ang tendency is hindi tayo, tawag dito yung bang ma-miss natin yung blessing, or we could do something, a great sin na hindi natin sukat akalain. Okay? So buksan niyo ang inyong Bible, 1 Kings chapter 9. 1 Kings chapter 9. At dito natin kukunin ang pinaka-teksto natin, 1 Kings chapter 9, verses 1 to 9. 1 Kings chapter 9, verses 1 to 9. At kapag na kayo, pwedeng tumayo tayo at basahin natin ng salit-salitan ang 1 Kings chapter 9, verses 1 to 9. Okay? So basahin ko sa verse 1, basahin nyo sa verse 2, tapos sabay-sabay tayo pagdating sa verse 9. And it came to pass when Solomon had finished the building of the house of the Lord, the king's house, and all Solomon's desire which he was pleased to do. And the Lord said unto him, I have heard thy prayer and thy supplication that thou hast made before me, and I have hallowed this house which thou hast built for my name. For my name there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually. Then I will establish the throne of thy kingdom upon the Israel forever, as I promised unto David, thy father, saying, there shall not fail thee a man upon the throne of Israel. Then will I cut off Israel out of the land which I give them, and this house which I have hallowed for my name will I cast out of my sight, and Israel shall be a proverb and a byword among all people. Verse 9 altogether, and they shall answer, because they forsook the Lord their God, who brought forth their fathers out of the land of Egypt, and have taken hold upon the other gods, and have worshipped them and served them. Therefore hath the Lord brought upon them all this evil. Okay, so may warning ang Panginoon. Actually, makita natin dito na
nakinig ang Panginoon sa prayer ni King Solomon. And because of that prayer, God blessed the house. Kaya ang ganda ng inyong church. Nabibuild ang inyong church. Later on, paganda ito ng paganda, of course. Habang kayo ay binibless ng Panginoon, paganda ito ng paganda. Pero sabi ng Panginoon kay King Solomon, if you will just walk before me, katulad ng walk ni David, ibibless kita. Hindi ko tatanggalin ng trono sa iyo, at mananatili ako at ibibless ko yung church o yung place o temple na ginawa mo. Pero kapag ikaw ay umalis at nawalan at ikaw ay hindi na lumalakas sa akin kalooban, sabi ko noon, then I will cut Israel out of Israel or out of the land which I have given them, and in the house I have hallowed for my name. Yung place kung saan hinalo ng niyang name, sabi I will cast out in my sight, and Israel shall be a proverb and a byword among all people. Darating yung panahon na kapag tayo ay hindi naging maayos sa Panginoon, yung place kung saan pinakita ng Diyos yung luwalhati niya. Katulad ng church na ito, na within 30 years, you were able to build this church na nag-start kayo out of the mango tree. Naging testimony. Pero kapag tayo ay hindi na lumakad sa Panginoon, darating yung panahon na pag-uusapan, anong nangyari? Anong nangyari sa church? Bakit biglang nawala? Bakit biglang ganito ang nangyari? So katulad kay King Solomon, na one time, yung pinakamagandang temple na pinagawa ni King Solomon later on, nawala yan dahil wala siya sa kalooban ng Panginoon. Sasabihin ng mga tao, pag-uusapan yan, dahil hindi na sila lumakad sa Panginoon, nawala na yung glory ng Panginoon sa church. Okay? So, isang bagay na kailangan natin ipag-pray, no? Na wag tayong mawala sa Panginoon. So, si King Solomon, he did something. He built something for God, and that is the temple. Sana wag tayong mag-stop na mag-build. So, ang message natin ngayong hapon na ito, don't stop building for God. Don't stop building for God. Okay? So, tayo muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po, Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami, Panginoon, sa aming pag-aaralan ng inyong salita. At dalahin ko pong muli through your Holy Spirit, kayo po, Panginoon, na manguna. At makita namin, Panginoon, ang mensahe na nais po iparating sa amin. Samahan niyo po ako through your Holy Spirit at i-bless po, Panginoon, ang kabuuan ng church. Lord God, we know na pagod na po ang karamihan ng mga tao because of their preparation sa kanilang World Missions Conference ng mga last few days, at ganun din po sa kanilang preparation ngayon sa kanilang anniversary. But I pray na pangusap ka pa rin, Panginoon, makuha nilang mensahe kahit sa gitna ng kanilang kapagod, at ganun din po, Panginoon, yung kapaguran na nararanasan nila, Panginoon. But I pray na manatili, Panginoon, na ang spirit nila, Panginoon, ay nakikinig at sila, Panginoon, ay mapagpala ng inyong salita. Ito na po ang aming samodalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede tayo mo po. Okay, so don't stop building for God. One of the things na makikita natin, si Solomon, meron siyang perfect heart before God. No, nang siya ay naging hari, si King Solomon ay napakabata. Actually, sino ang nanay ni King Solomon? Si Bathsheba. Okay? Yung unang anak nila, dahil yung anak nila sa pagkakasala namatay, pero siya yung naging king. Now, hindi worthy si King Solomon to become king. Masyado siyang bata, at the same time, maraming nagtatangka sa buhay niya. Pero nung siya ay lumapit sa Panginoon, tinanong siya ng Panginoon, anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Sa isang vision. Anong sabi ni King Solomon? Give me an understanding heart. Okay? Gusto kong maunawaan, hindi siya nag-pray for fame, hindi siya nag-pray para sa wealth, hindi siya nag-pray para sa victory over his kingdom, pero sabi niya, bigyan mo ko ng understanding heart para matutunan ko kung paano ko i-handle ang tao. Dahil maayos siya sa Panginoon, very close siya sa Panginoon, yung heart niya is a perfect heart before God. Okay? At napakahalaga nito. And during that time, na siya ay napaka-perfect sa Panginoon, niya, he needs to build the temple habang binibuild niya yung kingdom. So kapag yung puso mo maayos sa Panginoon, at kapag ang attention mo, lahat ng ginagawa mo, ang nasa isipan niya, Lord, gusto magkaroon ng understanding heart para pamunuan yung tao,
Gusto ko magkaroon ng understanding heart para paanong ko i-build yung temple na pinapagawa ni King David. So ang dami So ang dami ang kailangan gawin na dahil sa sobrang dami ang kailangan gawin, anong ginawa niya? Lumapit siya sa Panginoon, meron siyang perfect heart. Okay? At mahalaga ito. Tingnan niyo Matthew chapter 6 verse 21. Matthew chapter 6 verse 21. Kung saan ka nakapokus, kung saan nakapokus yung treasure mo, kung saan nakapokus yung iyong time, saan nakapokus ang iyong buhay. Okay? Doon nakapokus ang iyong heart. Kaya ang sabi ng Panginoon dito, for where your treasure is, there will your heart be also. So kanino nakapokus si King Solomon sa lahat ng gagawin niya? Not for himself, but for God. No, nasa isipan niya, magbibuild siya ng temple. Magbibuild siya para sa Panginoon. So this is very important principle. Why? Kasi isang bagay na ano natin, kung nasa ng heart natin, or by the way, kung nasa ng treasure natin, nasa ng effort natin, nasa ng time natin, nandun din yung ating heart. Kaya si King Solomon nakakonsentrate sa pag-build sa temple, sa pag-build sa church, parang sa atin. Kung tayo ay nakapokus sa pag-build sa church, yung heart natin maayos sa Panginoon. Okay? Para maunawaan nyo, yung introduction pa lang, pwede bang sabihin ko na yung magiging tema, magiging kabuuan na mangyayari dito sa preaching? Para maunawaan nyo na lang, no? Sabi sa 1 Kings chapter 9 verse 1, tingnan yung sinabi dito sa 1 Kings chapter 9 verse 1. Para mamaya sa pointers, alam nyo na yung mangyayari. It came to pass when Solomon had finished the building of the house of the Lord, and the king's house, and all Solomon's desire which he was pleased to do. Okay, tingnan yung sinabi dyan ha. Ano yung binibuild ni King Solomon? He is building his house of the Lord, King's house, yan yung sa kanya, and everything he desired. Okay? So walang masama na pinagsasabay mo. Nagbibuild tayo para sa Panginoon, nagbibuild para tayo sa atin. Pero kapag nagbibuild na lang tayo para sa atin at hindi na tayo nagbibuild para sa Panginoon, something wrong. May mangyayaring problema. Pag nakalimutan mo na ang Panginoon sa buhay mo, okay? Young people, na-save ka dito sa church na to, someday kapag ikaw ay blessed ng Panginoon, nagkaroon ka ng work, at nakapokus ka na sa work mo, pero kinalimutan mo ang Panginoon, may mangyayaring negative. Okay? Ito, si King Solomon, he is building the house of the Lord while building his house. Walang masama na habang tayo ay nagbibuild para sa atin, nagbibuild pa rin tayo sa Panginoon. Dapat nandun pa rin yung ginagawa natin sa Panginoon. So his heart is perfect before God because he wants to build something for God. Pero ang sabi dito sa may verse 10, at ang sabi, it came to pass at the end of 20 years. At the end of 20 years. Thank God, 13 years pa lang. Amen? Pero parang prophecy na to, Pastor. Parang prophecy lang. Sana pag kayo ay tumagal pa, sino sa inyo ini-expect nyo someday, Pastor, gusto kong kasama ko sa 20 years anniversary. Ilang years pa yun? 7 years pa yun, Pastor. Another 7 years. Magsa-celebrate ng 8 years. Pero sabi dito, after 20 years, when Solomon had built the two houses, the house of the Lord and the king's house, natapos niya na yung temple. Natapos niya na rin yung kanyang house. When he stopped building for God, tingnan niyo to tanungin ko lang kayo. Pagkatapos niya na mag-build ng temple, ano pang ginawa ni King Solomon para sa Diyos? Meron pa bang ginawa si King Solomon para sa Diyos pagkatapos ng temple? Okay? Wala nang ginawa si King Solomon para sa Diyos after 20 years. At nung siya ay hindi na gumagawa para sa Panginoon, tingnan yung mangyayari. 1 Kings chapter 11 verse 4. 1 Kings chapter 11 verse 4. Pag hindi na tayo nagsuserve and we are not doing something for the Lord, sabi yan, it came to pass when Solomon was old, that his wife turned his heart after other gods, and his heart was not perfect with the Lord, his God, and was the heart of David his father.
Alam niyo, ito yung kagandahan kapag kayong bagong Kristiyano ka pa lang, mainit ka sa Panginoon. Yung bago pa lang yung church, mainit tayo sa Panginoon. Pero kapag gumanda na yung church, kapag gumanda na yung buhay natin, kapag blinas na tayo ng Panginoon Husto, tapos nakalimutan mo na mag-build para sa Panginoon, later on, mawawala na yung heart mo sa Panginoon. Later on, hihiwalay ka na sa Diyos. At ang sabi sa Bible, hindi na perpekto yung kanyang heart katulad noon. Alam niyo kung bakit kayo excited sa Christian life? Because you are building something for God. Alam niyo, ang ganda na excitement na yung bang, alam mo, diba, sino ang hindi marirevive? Sino ang hindi marirevive sa inyo? Dati nasa mango tree lang, ngayon meron ng church, tapos ngayon may tiles na, ngayon meron na extension dito, doon meron na extension, and someday dito, amen? Sana pati dito, amen? Amen? Sa Laloma, nagtataka sila eh. Sa Laloma, ang church namin sa Laloma, nandoon sa Retiro, tapos ang pinag-pray namin doon sa may Bonifacio. Isang lote lang yun, pinag-pray. Nung pinag-pray yun, hindi ko alam kung paano pero nung pinag-pray yun, binenta yun dahil nasunog. Pero hindi kami nanunog, ha? Tapos yung property na naman, nakapag-build doon, tapos doon sa katabi, binenta uli yun. Kasi yung anak na baril. Kaya ang hirap pag hindi binenta, no? Ay, joke lang. Alam niyo, yun yung parang, tapos, nung nakita nila yan, na nakabili ng property dito, tumayo yung property doon, dati maraming mga kapitbahay na galit doon, later on, nabili yung kabila, nagulat sila, nabili ng Laloma Baptist Church yung kabila. Tapos, during my time, nabili uli yung kabila. Ang sabi ng mga kapitbahay, parang alam na yung ginagawa nyo, ah. Iniisa-isa nyo yung property, ah. Tapos nagpipray uli namin sa gilid. Tapos sabi nila, paano kaya pag nabili na yung property sa gilid, baka pag ganun naman kayo. Pero alam niyo yung excited tayo dahil may ginagawa ang Panginoon. Pero pag wala na tayong ginagawa, okay? Alam niyo, dapat excited tayo na may ginagawa palagi. Do not stop building something for the Lord. Because when we stop building something for the Lord, yung heart mo hindi na nakatuon sa Kanya, maya-maya, mawawala na yung heart mo sa Kanya. Katulad ni King Solomon. So, tatlong bagay. Okay, number 1, desire to build something for God. Ngayon pa lang, you need to desire something to build for God. Humanap ka ng mga bagay na gagawin mo para sa Panginoon. Personal ito, hindi lang ito sa church. As a young people, as a member, Lord, anong dapat kong gawin? Dapat busy ako sa church. Amen? Dapat may ginagawa ako sa church. Sabihin ko sa inyo to, karamihan ng mga tao, mga miyembro sa church na walang ginagawa sa church, hindi sila malapit sa Panginoon. Totoo yan. Kasi kung malapit ka sa Panginoon, maghahanap ka ng gagawin mo sa Kanya. Hindi ka mapakali na wala kang gagawin sa Kanya kung malapit ang Panginoon, ang puso mo sa Panginoon. Pero kung kontento ka lang na umaten at wala kang ginagawa, mawawala yung heart mo sa Panginoon. Sa 1 Kings chapter 6 verse 11, tingnan nyo kung paano nagsimula si King Solomon. 1 Kings chapter 6 verse 11 to 12, hanggang 14. 1 Kings chapter 6 verse 11 to 14. Ang sabi dito sa may verse 11, And the word of the Lord came to Solomon saying, Concerning this house, which thou art building, if thou wilt walk in my statutes, I will execute my judgment and keep my commandments to walk in them, then I will perform my word with thee, which I spake unto David thy father. Sabi ng Panginoon, nang binibuild yung building, yung temple, i-execute, susunod ka lang sa akin. Ganun kung paano ko pinagpala si David, ganun din kita pagpapalain. I will dwell among thy children of Israel. I will not forsake thy people Israel. So Solomon built the house and finished it. Pag sinimulan natin to, tapusin. Amen? Amen? Okay, so meron siyang tinapos. So merong promise ang Panginoon, when we do something for God,
may promise ang Panginoon. At actually, isang bagay na ibibless tayo ng Panginoon. Yung sinabi dito sa may 1 Kings chapter 3 verse 9. Tingnan yung sinabi sa 1 Kings chapter 3 verse 9. Give therefore thy servant an understanding heart. Okay? To judge thy people, that I may discern between good and bad, for who is able to judge these people, so great people, and the speech pleased the Lord, that Solomon had asked of this thing. Give therefore thy servant understanding heart. O sabi nga sa may verse ano, na please ang Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Verse 11, binigay ng Panginoon. Sabi niya, hindi mo inas yung fame, hindi mo inas yung wealth, pero ibibigay ko lahat yan kasi inas mo yung pinakamagandang bagay, and that is wisdom. Understanding. Alam niyo yung, okay pa ba kayo? Alam mo, medyo pagod na yung karamihan sa inyo din, no? Siguro yung mga iba, pastor, pagkatapos itong anniversary nito, talaga itutulog ko hanggang buti na lang sa Quezon City, walang pasok bukas. Dito may pasok, Sa amin, walang pasok kasi SONA. SONA ni BBM. Okay? At Quezon City, maapektuhan. Pero sorry, hindi kayo taga Quezon City, amen? May pasok kayo. Okay. Pero, balinawa lang ito, no? Dahil meron siyang iniisip, no? Isang bagay na, personally sa akin, alam nyo, kapag busy ako sa Panginoon, kapag may ginagawa ko sa Panginoon, isang bagay na, is protection ko yun kasi wala akong ibang iniisip kundi para sa Panginoon. And the more na napipressure ako dahil sa gagawin ko sa Panginoon, ng tendency, the more na magpipray ako, tama? Pero sino yung taong hindi na nagpipray? Yung wala nang ginagawa. Pag hindi ka na kumikilos. And every time na meron kang gagawin dahil meron kang desire, anong tendency natin? We draw nigh to God. Sabi nga dito, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. So, anong tendency? Kapag tayo ay may ginagawa, we draw nigh to God. At anong ginagawa ng Panginoon? The more na mag-draw nigh ang Panginoon sa atin. And the more na meron tayong close fellowship, marami tayong nagagawa para sa Panginoon. At ito lang, kapag nagpipray tayo because we are doing something for the Lord, alam nyo ba na ino-honor ng Panginoon lahat ng mga prayer natin? Ino-honor ng Panginoon yung mga things na ginagawa natin. 1 Samuel chapter 2 verse 30. Okay, 1 Samuel chapter 2 verse 30. Wherefore the Lord God of Israel saith, I said indeed that thy house and that the house of thy father should walk before me forever. But now the Lord saith, be it far from me, for them that honor me. Siya na nag-honor sa akin, anong sabi ng Panginoon? For them that honor me will I honor, and them that despise me shall lightly esteem. Okay? So yung nag-honor sa Panginoon, ino-honor din ng Diyos. At yung binabaliwala ang Panginoon, binabaliwala rin siya ng Diyos. Sino sa inyo may ministry sa church? Alam niyo ang pinakamasayang tao sa church yung may ministry? Nung ako ay naging pastor sa Laloma Baptist Church, marami kaming mga staff worker na send out. Na-send out sila. So maraming nawala. And literally, maraming nawala na tawag dito yung mga send out. Hindi naman sila nawala dahil nag-backslide. Na-send out. Okay? At hindi ko na sila pwedeng pigilan kasi nakalagay doon sa may laptop ni Pastor Toquero na magsisimulang ng 4 na gawain. At kailangan ko sila i-send out kasi most of them gusto na talagang lumabas at hindi ko sila mapipigilan. Pero maraming vacuum sa church. I mean, maraming mga ministry sa church na wala nang kakikilos. Na wala kami ng driver. At ang daming ministry pastor na hindi namin alam kung paano gagawin. Ano yung ginawa namin? Para mag-excited ang church, nagkaroon kami ng Recruitment Sunday. Nung nagkaroon ng Recruitment Sunday, nilagay ko lahat ng ministry sa church. Lahat ng ministry, kasama ang kitchen ministry, kasama yung audiovisual ministry, kasama doon yung may mga ministry, children ministry, youth ministry, singles ministry, pati ministry sa halimbawa yung events team, ang dami namin nilagay. Tapos ang ginawa namin, nag-recruit. Sino ang gusto ng mga ministry na ito? Palista.
first ministry na gusto mo, second ministry na gusto mo, kung meron ka pang third ministry na gusto mo, basta isulat mo. Alam yung nangyari tuloy? Hindi ko sila pinilit. May mga young people kami, pastor, kahit anong gawin ko. Gusto namin i-involve sa choir, ayaw mag-choir. I-involve mo siya sa children, ayaw mag-children. Ang gusto niya palang ministry, kitchen. So, hindi namin pinilit. Anong ginawa namin? Sige, sabi na, kitchen ka. So, pag may event, kasama ka magluluto doon. Pero alam niyo yung nangyari, na-involve yung bata na yun, yung young people na yun, tuwang-tuwang nagluluto, tuwang-tuwang nagsuserve. Later on, hindi na lang siya nasa children, hindi na lang siya nasa kitchen, na-involve niya sa ibang ministry kasi nagsimula siya sa gusto niyang ministry. Tapos meron kaming isang camera, pastor, meron kaming camera sa church. Ang sabi ko, magkaroon tayo ng yung mga kin-eye. Nagkaroon sila ng kin-eye ministry. Sila yung taga-camera. Ang laki ng church na, na kukuha sila ng camera. Lahat ng mga gusto dun sa kin-eye, may desire na mag-camera. Alam ginawa nila? Kanya-kanyang bili ng camera. Kasi isa lang ang camera namin, ilan sila? Ang dami nila. Kanya-kanya sila ng bili. At dahil kanya-kanya sila ng bili, hindi ko na kailangan bumili pa ng additional camera kasi yun ang gusto nila eh. Imagine mo, pag nagkaroon kami ng event, ilan ang nagka-camera? Isa lang doon ang camera namin, the rest camera nila. At dahil camera nila yun, iingatan nila yun. So dahil meron silang ginagawa sa Panginoon ng tendency, parang kay King Solomon, when he is busy building for the Lord, anong nasa isipan niya palagi? To pray something for the Lord. Something na makakatulong. Lord, bigyan mo ako ng wisdom, paano ko ito gagawin? Lord, hindi ko alam kung paano i-build yung ano. Dahil sa kakatanong niya, ng tendency, yung heart niya is perfect. Kaya ang ginawa namin sa church, meron kaming 4 na sasakyan, pero walang driver. Nag-pray lang kami na isang driver, nagkaroon kami na isang driver. Paanong tatakbo ang 4 na sasakyan kung isa lang ang driver? So recruitment, may ni-recruit kami, merong isang jeepney driver siya nagda-drive ng isang sasakyan. Yung isa naman, nagda-drive sa company, siyang nagda-drive ng isang sasakyan. Every Sunday, lahat ng sasakyan, lumalabas. Merong nag-volunteer. And one thing na na-realize ko, habang marami yung mga miyembro na involved, mas masaya yung church. At hindi lang yun. Yung lahat ng involved pastor, naging faithful sa church. Pati yung young people nang gusto niya lang kitchen. Nagsimula siyang naging involved. And later on, masaya. Tapos every October, nagkakaroon kami ng tinatawag namin na Appreciation Sunday. Sa Appreciation Sunday, hindi pastor lang pina-appreciate. Lahat ng nag-work. Lahat ng nag-work. Binigyan namin ng mug, binigyan namin ng t-shirt. At nakakatawa kasi halos kalahati ng church, in-appreciate, kalahati lang naiwan. The following year, hindi na kalahati. Halos lahat nandun na. At yung nasa upuan na walang ginagawa, yung walang ginagawa, parang sabi nila, next year, talagang pupunta na rin ako dyan. Kasi, alam mo yung, kahit na may anong ministry ka, kaya meron kami uniform, nakita ko yung uniform nila Pastor Doug Season, nagpagawa din kami noon. Sino lang may uniform noon? Servant. Yung may ginagawa sa church. Pag wala kang ginagawa sa church, wala kang uniform. Amen? Alam nyo nangyari? Lahat gusto may gawin. At naging mas masaya yung church nung may ginagawa sila. And one thing na na-realize ko, habang may ginagawa sila, one of the great blessing, if you're doing something for the Lord, your heart is perfect before the Lord. You have a close relationship. Alam nyo, hindi masama na i-challenge kayo ng pastor nyo na may gagawin kayo. Kasi pag wala kayong ginagawa, mawawala yung heart nyo sa Panginoon. For where your treasure is, there your heart be
Also, saan nakatuon ang time mo? Saan nakatuon ang strength mo? Saan nakatuon ang iyong finances? Nandun ang heart mo. Kapag yan, lahat yan ang nasa isipan mo sa Panginoon. Parang ganito. Iiwanan nyo ba yung church na to? Iiwanan mo ba itong church na to kapag may sacrifice ka sa building na to? Amen? Imagine mo, nag-sacrifice kayo na build ito, nakita nyo, nagbi-build ito, at sasabihin mo, meron akong portion dyan. At dahil may portion ka dito sa church na to, ayaw mo umalis, tama? Amen? Hindi mo iwanan to. Kasama ka dito eh. Kasama ka sa history dito. Meron kang ibang pag-ibig sa church na to. Why? I am a part of that church. Hindi lang miyembro, kundi meron akong ginagawa. Pero pag wala ka ng ginagawa, madaling mag-backslide. Pag wala ka ng ginagawa, madaling mawala. Kaya dapat may ginagawa ka palagi. The greatest blessing is a perfect heart before God if you are doing something. Si David mamaya, babalikan ko dito mamaya. Si David, he died, hindi perfecto si David, but he died with a perfect heart. Kasi kahit mamamatay na siya, ang nasa isipan niya, i-build yung temple. Mamamatay na yung tao, ha? Hindi pa siya nagre-retire. Thank God sa mga lolo-lola dito sa church. Okay? Thank God dun sa may mga member kami sa church, they are retired sa work, but they are not retired in working for the Lord. Okay, retired sa sa kanilang company, retired sa pero walang retirement in serving the Lord. Amen? Second, so build something. Make sure you are doing something for the Lord. Ang point ko lang sa number 1, make sure that you are doing something for the Lord. Start building something, start doing something for the Lord. Dahil habang may ginagawa ka, maayos ang puso mo. Okay, second, build for your own but keep building for God. Build for your own, but keep building for God. Walang masamang mangarap. Walang masamang mag-pray na magkaroon ka ng magandang tahanan. Walang masamang mag-pray na magkaroon ka ng magandang trabaho. But make sure as you build for yourself, make sure that you are continuously building for God. Parang wala yata doon. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Okay? Ano bang ginawa ng Panginoon nang nagsimula tayo mag-build para sa Kanya? When we start building for the Lord, bless tayo ng Panginoon. Sabi ko nga, maraming mga members sa Laloma Baptist Church, merong mga members sa Laloma Baptist Church, dati lang siyang driver ng truck. Dati lang siyang driver ng truck, tapos ang niligawan niya, yung secretary ng kanyang boss. Amen? Mauta ka, no? Secretary ng kanyang boss. At nung kinasal sila, niregaluan sila isang elf na truck. Alam niyo yung elf na truck? Yung maliit lang na, no? Doon sila nagsimula ng business. Nung nagsimula sila ng business, he is one of the faithful members sa church. Ganon din ang kanyang wife. Very supportive sa church. Ngayon, yung tao na tinutukoy ko, hindi na iisa ang truck. Meron na siyang trucking business na nagbabiyahe dito sa Iloilo. Doon sa Maynila, meron din siya sa Rojas. Meron din siyang, ang another work niya na ngayon is, hindi lang sa may trucking business, kundi yung towing business. Nagtotow na rin siya. But still, alam niyo kung anong ginagawa pa rin ng tao na yon? He is the head usher ng aming church. Meron pa rin ginagawa sa church. Kahit na marami na siyang finances, kahit blessed na siya ng gusto ng Panginoon, still nasa church. One of the faithful board member ng church, or board of trustees ng church, one of the faithful usher, saka siya na yung head usher ng aming church ngayon. Pero nagsuserve pa rin siya sa church. Pag nandun kayo, hindi nyo alam na mayaman yun. And by the way, pag nandun kayo sa Laloma Baptist Church, hindi nyo alam kung sino yung mayaman. Baka kapag may nakita kayo mukhang mayaman, baka hindi talaga mayaman. Pero mayaman doon, hindi nyo halata kung sino yung mayaman. Mga simpleng tao.
because they are still serving the Lord. Kahit sila blinas ng Panginoon. So si King Solomon sa may chapter 9 verse 1, and it came to pass when Solomon had finished the building of the house of the Lord and the king's house and all Solomon's desire, which he pleased. At kung titingnan nyo sa may verse 2, iano nyo lang sa may verse 2, and the Lord appeared to Solomon the second time as he had appeared unto him to Gibeon. And the Lord said unto him, I have heard thy prayer and thy supplication that thou hast made before me. I have hallowed thy house, which thou hast built. Verse 3. And put my name there forever, and mine eyes and my heart shall be there perpetually. So sabi dito, nang matapos niyang i-build yung Solomon, yung building ng Panginoon sa yung kanyang house, anong ginawa ng Panginoon? Di ba pinakinggan pa yung prayer? Di ba lalo siyang blines? Why? Nagbibuild siya ng para sa kanya, pero hindi siya tumigil mag-build para sa Panginoon. Kasi itong problema, pag dumating na sa punto na parang feeling mo, marami ka nang ginawa para sa Panginoon. Mag-ingat kayo kapag na kayo na, ay siguro naman pwede na akong mag-retire. Hindi na ako magsusong lead kasi meron na may bago ng song leader. Hindi na ako magpapiano kasi may pianist na. Hindi na ako mag-usher kasi marami ng usher. Sige lang, pag wala ka nang ginagawa, may magiging problema. Tingnan nyo sa Ecclesiastes chapter 2. Sa Ecclesiastes chapter 2, nung hindi na gumagawa si King Solomon, mag-ingat tayo kapag kayong nag-concentrate na tayo sa gusto nating gawin. Brad, kaya mong ilagay sa Ecclesiastes chapter 2? Ano na lang, wag lang sa verse 9. Ecclesiastes chapter 2. Tingnan nyo itong sa Ecclesiastes chapter 2 verse 9. Nung nagsimula na siya mag-build, okay pa ba? Okay, hindi pa ba kayo ano? Okay, gising na gising pa, gising na gising. Okay, verse 1, I said in mine heart, go to now, I will prove thee with mere. Ano na lang tayo? Verse 4 na lang. Ecclesiastes chapter 2 verse 4. I made me great works. I builded me houses. I planted me vineyards. Ito, busy na siya para sa kanya. Okay? Ang sabi niya, gumawa daw siya ng houses niya. Hindi lang isa, marami yan. Kaya may S. Yung vineyards, marami yan. I made me gardens, orchards, and planted trees in them of all kind of fruits. Nakakita na kayo ng collection ng lahat ng puno, na lahat ng puno nandun? Si King Solomon meron. Okay? I made me pools of waters and waters therewith and wood that bring it forth trees. I got me servants and maidens, have servants more born in my house. Also I have great possessions of great small cattle above all that were in Jerusalem before me. Na sinong pinakamayaman, walang tatalo kay King Solomon. Masarap ba yung pinakamayaman? Mag-ingat tayo, tingnan niyo sa sinabi sa susunod. I gathered me also silver and gold, peculiar treasure. Marami akong silver and gold. Meron akong kakaibang mga treasure na galing sa iba't ibang hari. Peculiar treasures of kings and the provinces. I got me singers, men singers, women singers, and delights the sons of men, musical instrument of all sorts. Grabe, no? Nakakita na kayo ng orchestra na lahat ng musical instrument nandun? Parang kibulo ito ah. Okay? And verse 9, so I was great and increased more than all that were before me in Jerusalem. Also my wisdom remained in me. And whatsoever mine eyes, ito na. Dahil hindi na siya nakatingin sa Panginoon. Sabi niya, yung dinisay ng kanyang eyes. And whatever mine eyes desired, I kept not from them. I withheld not my heart from any joy. Lahat na makakapagpasaya sa akin, kinuha ko. For my heart rejoiced in all my labor. And this was the portion of my labor. Verse 10. Okay, verse 11 pala, verse 11.
Then I looked of all the works of my hand that wrought, and on the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation of the spirit, and there was no profit under the sun. Okay, ulitin ko lang para lang makuha nyo. He is building the temple while building his house. Walang masama that time. During that time na may ginagawa siya para sa Diyos, may ginagawa siya para sa kanyang sarili, ang Diyos nakikinig sa kanya. Ang Diyos, yung prayer niya, pinakikinggan ng Panginoon. Binibless siya ng Panginoon. But when he stopped doing something for the Lord, dahil wala na siyang ginagawa, wala na siyang naging project, dapat ang church patuloy na may gagawin eh. Okay? Dapat merong patuloy kayong gagawin. Hindi kayo dapat makontento na, dapat sige lang na sige. Because as long as you're building something for the Lord, yung heart mo nasa Kanya. Pero kapag nagsimula nang mag-build yan para sa sarili, nawawala na. All is vanity. 1 Kings chapter 11 verse 3. Ito yung mahirap kapag marami ka ng ginawang bahay. Kasi yung marami siyang ginawang bahay. Gano'ng karami yung bahay niya? Siguro 1,000 din, no? And he had 700 wives. Kayo mga lalaki, gusto niyo ba ng 700 wives? Just imagine, tapos na ang buong taon, 365 pa lang na bisita mo. Tapos ng 2 taon, hindi pa tapos yung 700 wives, tapos meron pa 300 concubines. Grabe. 1,000 women's. Women na lang, may SP, no? Plural na pala yun. And his wives turned away his. Nakikita niyo yung nangyayari? When he is building for God, his heart is perfect before God. When he is building for God and building for himself, as long na may ginagawa siya, habang may nagbibuild siya, yung heart niya is perfect. Ang tendency, maganda yung ginagawa niya. Ang nasa isipan niya, palaging, Lord, bigyan mo ako, parang ganito. Halimbawa, may business ka. Lord, bigyan mo ako ng business. Binibless ng Panginoon yung business mo. Then nag-pray ka ng another business. Pero sasabihin mo, Lord, every business na ibibigay mo sa akin, may part ka. Magiging blessing ako sa church. Pero once na nakalimutan mo ng Panginoon, at dahil sa business mo, hindi ka na umaatin sa church, later on, wala na yung puso mo sa Panginoon. Young people, nag-pray kayo ng work, nag-pray kayo na makapag-graduate kayo, nag-graduate kayo, honor student pa kayo, nag-pray kayo ng work, binigyan kayo ng work. Pero nang may work na wala na sa church, pag kinalimutan mo ang Panginoon sa pangarap mo, na magandang nangangarap tayo, may ginagawa tayo para sa sarili natin, but keep building for the Lord. Why? To keep your heart perfect before God. Kasi habang may ginagawa ka, habang active ka sa church, habang meron ka ministry sa church, binibless ka ng Panginoon, lalong binibless ka ng Panginoon, nagiging kang lalong nag-blessing sa church. Tapos yung heart mo, the greatest treasure meron tayo as a Christian, hindi material things, but the perfect heart. Yung perfect heart natin before God. Anong nangyari kay King Solomon? Wala na yung kanyang heart sa Panginoon. And verse 4, and it came to pass when Solomon was old, his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not perfect before the Lord his God, and was the heart as the heart of David, his mother. Nakita niyo yung pagpapalit ng ugali ni King Solomon? Nakita niyo yung pagbabago ng buhay niya? Ako naniniwala dito, sometimes, even tayong pastor,
meron tayong good intention. Even tayo mga lingkod ng Panginoon, maayos ang buhay natin, but if you stop doing something for the Lord, at nagsimula ka na maging makasarili, babalik ka rito, magiging katulad ka rin ng mga, katulad ni King Solomon, na magkakaroon ng maraming asawa, pero hindi pa rin kontento. Isang asawa lang, problema mo na, dalawa pa. 600, 700 pa. Amen? 1,000 pa. Sa tingin nyo, ang saya ni King Solomon? Young people, tanungin ko kayo, sa mga young people, sino talaga yung true love ni King Solomon? Pinag-aralan niyo ba kung sino ang true love ni King Solomon? Sino ang talagang inibig ni King Solomon? Hindi yung 1,000 na yan. Wala dyan sa 1,000 na yan. Yung 700 na yan, galing yan sa mga kaharian ng iba't ibang kaharian. Ibinigay yung kanilang mga anak para magkaroon sila ng connection kay King Solomon. And by the way, ang problema dito kapag binibless na siya, anong ginagawa para magkaroon tayo ng connection? Gawin mo na lang asawa yung anak ko. So lahat ng hari, binigay yung anak nilang babae na maging asawa ni King Solomon. Para lang may connection, mag-ingat tayo. Bilang isang Kristiyano, hindi tayo dapat ganun. At young people, sino yung pinaka naging ni King Solomon? Basahin niyo yung Song of Solomon. Sa Song of Solomon, anong klaseng babae ang talagang minahal ni King Solomon? Isang eunuch, African girl. African woman. Isang black woman. Hindi galing sa palasyo, siya ay servant. Nagtatanim sa bukid. Yun ang talagang inibig ni King Solomon, not 1,000, hindi itong 700 na to, hindi itong 300 na to. Kaya kung susunod ka lang talaga sa Panginoon, hindi ibig sabihin na lahat ng gusto mo nakukuha mo, nasa kalooban ka ng Panginoon. Mag-ingat tayo. Maraming mga tao na nagsasabi, pag pinagyaman ka ng Panginoon, mag-ingat tayo si King Solomon. Pinagyaman. Hindi lang ng material, pinagyaman ng babae. Pero wala na wala na puso sa Panginoon. Amen? At hindi lang yan, tingnan nyo sa verse 5. Dati, ano yung ginawa ni King Solomon? Templo, di ba? Sa verse 5, Solomon went after Ashtoreth. Basta makikita nyo rito. Dati sumasamba siya sa Diyos, ngayon sumasamba na siya kay Ashtoreth. Sino nagturo sa kanya? Yung mga wives. Sumasamba na siya kay Milcom. Sinong nagturo sa kanya? Yung wives. Hindi lang siya sumamba. Ang sabi sa verse 6, and Solomon did evil in the sight of the Lord, and went not fully after the Lord. Hindi na siya talaga sumusunod sa Diyos. Pinakamatalinong tao. Sumulat ng Proverbs. Pero nang pumasok yung demonyo sa buhay niya, hindi niya nakilala kung sino siya, hindi na rin siya sumusunod fully to the Lord. Sa verse 7, and did Solomon build a high places for Chimos? Gumawa na rin siya ng altar para kay Chimos, gumawa na rin siya ng altar para kay Molech. Gumawa na siya ng altar sa mga Diyos-Diyosan, na sa verse 8, and likewise did he for all the strange wives na meron siya. Lahat ng strange wife, ginawan niya ng altar ang mga Diyos-Diyosan. And he sacrificed unto their gods. Kilala niyo pa ba si King Solomon? Hindi na siya si King Solomon before. Sometimes ang ganda kung paano ka nagsimula. Very promising young people ka, very promising member ka sa church, one of the great blessings sa church ka noon, pero nang hindi mo na kinalimutan mo ng Panginoon, you are not building for God, magiging curse ka na lang. Sayang. Pag binabasa ko to, sabi ko parang, ito ba talaga si King Solomon? Ito ba talaga nangyari kay King Solomon? Yes. Kasi tinanggal niya na yung connection niya sa Panginoon. Anong sabi sa John chapter 15 verse 5? I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me, and I in him. The same
Bring it forth much fruit, for without me you can do nothing. The more na minamahal mo ang Diyos, the more na nakapix ka lang sa salita ng Diyos. Dati kontento ka lang na mangangaral. Dati kontento ka lang na nagpapastor. Dati kontento ka lang na miyembro na kahit na, alam niyo yun, dati kontento ka na kapag may nag-offer sa'yo malaking halaga pero ang Sunday, may trabaho, anong gagawin mo? Tatanggihan mo. Pero later on, hindi mo na tinatanggihan. Tapos spiritualize pa natin, Pastor, hayaan mo lang ako mag-work ng Sunday para ma-witnessan ko yung boss ko. Talaga? Wala ka na sa kalooban ng Panginoon, hindi ka na magiging witness. Dati kang nasa Bible College, nag-enroll ka na, tapos nang nakita mo, masarap palang maging call center agent. Sabi mo, tinawag ka ng Panginoon, ngayon tinawag ka na sa tumatawag, no, call center. Tapos later on, ang ganda na ng sweldo mo, anong sabi mo, Pastor, hayaan mo na lang ako dito para ako malaki ang tithes ko, magbibigay ako sa building. Hindi ka na magbibigay later on. Kapag wala ka na sa kalooban ng Panginoon, mawawala ka na rin later on. Ganon din kami mga pastor. Pag nakalimutan na namin ang pinaka-responsibilidad namin na mag-preach, at kung ano-ano na ang ginagawa namin, busy na kami sa maraming bagay, hindi na sa patungkol sa salita ng Diyos, wala na. Later on, lahat ng preaching mo, hindi na blessing. Kasi malayo ka na sa Panginoon. Ni hindi mo nakilala kung sino ka. Sabihin mo, okay lang maraming asawa, si King Solomon ka na nga talaga. Okay lang maraming babae, King Solomon na talaga. Then later on, sasamba ka na sa Diyos-Diyosan. Later on, kung ano-ano na yung damit mo, anong gagawin mo ngayon? Pastor ka ngayon, di ba? Sa susunod, meron ka nang nakalagay dito na yung... Tapos, ibang religion na pala yung pinuntahan mo. Kanino tayo sasamba? Hindi doon sa Diyos, doon sa may nuno sa punso. Mawawala ka na. Bakit? Wala na yung ano mo sa Panginoon. 2 Samuel chapter 11 verse 1. And it came to pass, after the year was expired, tingnan nyo rin si David, at the time when kings go forth to battle. Gusto ko yung emphasize yan. Ito yung panahon na dapat lahat ng hari nasa labanan. Dapat ang hari nasa labanan. Dapat ang hari pinagtatanggol yung kanilang kingdom. Dapat yung hari concerned siya para magkaroon ng tagumpay yung kanyang kingdom. Pero nung ginawa ni David, he sent Joab. Okay? And all Israel, and they destroyed the children of Ammon. Buti pa si Joab, buti pa yung mga soldier. Nakikipaglaban, but David tarried still. Si David nagpahinga. Sabi niya, tama naman siguro na magpahinga muna ako ngayon. At habang nagpapahinga si David sa verse 2, anong nangyari? And it came to pass in the eventide that David arose off his bed, walked upon the roof of the king's house, and from the roof he saw a Pag hindi ka na busy sa Panginoon, anong makikita mo? Woman. Pag hindi ka na busy sa Panginoon, anong makikita mo? Material things. Kapag hindi ka na busy sa Panginoon, kung ano-ano nang makikita mo. You saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look upon. Anong pangalan niya? Bathsheba. But kasi naliligo. She, yung babae. Bakit naligo na walang bubong? Okay? Pero ano nangyari kay King David? He committed fornication. He committed adultery. Why? When kings, yung king dapat nasa battle, anong ginagawa ni David? Wala sa battle. Ano yung mas maganda? Maging busy ka lang sa Panginoon. Keep yourself busy in the Lord. Keep yourself busy in the Lord. Wala ka ng ibang extracurricular activity. Keep yourself busy in the Lord.
Kasi pag hindi ka na busy sa Panginoon, merong Bathsheba. Amen? And number 3, yan yung warning, pero ito yung bagay na ano. Number 3, the Lord will preserve you if you will continuously building for Him. Para hindi mangyari sa atin, sino sa inyo gusto nyo mangyari yung kay King Solomon? Ayaw ko mangyari kay King Solomon. Pero para manatili ako, para i-preserve tayo ng Panginoon, you need to continuously building for Him. Amen? Continuously building for Him. 1 Timothy chapter 6 verse 9. But they that will be rich, they that will be... Okay, sino dito gustong yumaman? Taas ang kamay. Okay, pero mag-ingat daw tayo, sabi yan, sila na yumayaman. Sila na yumayaman. Sila na dumadami ang pera. Sila na dumadami ang mga kayang bilhin. Ang sabi dito, fall into temptation and snare and many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. Walang masama sa kayamanan. Walang masama sa pera as long na kaya mong kontrolin. As long na hindi ka malalayo sa Diyos. Amen? I thank God, isa sa example, si Pastor Ray Sobrabas, bless siya ng Panginoon. Pero nang ginawa ni Pastor Ray Sobrabas, 90% ng kanyang, may mga company siya na 90% ng kinikita ng company niya, binabalik niya sa church. 10% lang sa kanya, ginaya niya si Colgate. Si King Solomon, magsabi kayo ng mga malibang kay King Solomon, sino yung mga pinayaman ng Panginoon pero hindi nawala sa kalooban ng Panginoon? Sino? Si Job. Kahit nawala sa kanya lahat ng ari-ariya niya, nung ginawa niya, nag-worship pa rin sa Diyos. Hindi nga siya nagtampo sa Diyos eh. Anong ginawa ng Panginoon? Dinoble ng Panginoon lahat. Binalik yung anak niya. Pero buti na lang hindi pinatay yung asawa niya. Kasi pag pinatay yung asawa niya, doble yung asawa. Kaya hindi kalooban talaga na madoble yung asawa. Dinoble lahat, meron siya, pero maliban sa asawa. Kaya kahit anong sabihin ninyo, hindi niyo pwedeng doblein ang asawa. Isa lang yan. Kung meron mang tao na sasabihin natin, ang daming dahilan ng mga iba, dapat talaga maraming asawang lalaki kasi kukunti lang ang lalaki, maraming babae. Sino may sabi niyan? No? Kahit na may statistics na ganyan. Kung meron ba magsasabi na dapat ganyan ang ginawa, dapat si Adan, nagtanong sa Panginoon, Lord, bakit isa lang ang asawa ko? Nasabi mo, i-replenish yung buong mundo. Isa lang pa rin yung binigay kay Adan eh. So dapat one man, one woman. Amen? Amen? At anong kinuha kay ano? Di ba isang tadyang? Kinuha yung isang tadyang kay Adan para gawing babae. Eh gusto mo, 12, sige, ubus yung tadyang mo. Wala kang tadyang. Buti nga, isa lang eh. Okay? So mag-ingat tayo. Sabi dito sa verse 10, for the love of money, wala namang masama sa pera. Pero kapag mukhang pera ka na, yan. Okay? Okay lang yung pera na may mukha ng tao. Pero yung mukha ng tao na mukhang pera, ang sagwa naman, no? Dito sa side na to, 500. Dito, 1,000. Pinatato mo na yung lahat ng pera dyan sa mukha mo. Okay? Which while coveted after they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Alam, isang tao na punong-puno ng pera pero wala nang sa kalooban ng Panginoon. Wala na. Anong tendency? Piling niya, mayaman siya, pinagpala siya ng Panginoon, pero hindi niya namamalayan, wala na yung puso niya sa Diyos. Kasi ang isang taong pinagpala,
Sabihin ko sa inyo to, isang taong pinagpala, kahit hindi ka magsalita, lahat ng nakakakita sa iyo, sasabihin ng mga tao, pinagpala talaga yung tao na yan. Kahit hindi ka magsalita. Dahil nakikita nila na blessed ka ng Panginoon, at the same time, nakita nila na faithful ka pa rin sa Panginoon. Kaya huwag kayo magiging sometimes may nag-backslide. Pastor, kuminsan, kung sino yung nagba-backslide, tumataba, Nahalata nyo? Honestly, nahalata nyo kuminsan kung sino yung nagba-backslide, tumataba. Kung sino yung nagba-backslide sa Facebook, kung ano-ano yung post. Nahalata nyo? Na saya-saya, kung saan-saan pumupunta, parang bang nagsasabi, nag-i-enjoy. Akala nyo lang. Kasi naghahanap siya ng, para sabihin na masaya siya, pero sa totoo lang, sa heart niya, hindi na siya masaya. Then later on, makikita mo, wala na. Pag hindi ka na faithful sa Panginoon, wala kang ginagawa para sa Diyos. Okay? Si Nehemiah, dito na lang tayo magtatapos. 1 Chronicles chapter 29. Okay ba? Tapos na. Last. Last. 1 Chronicles chapter 29. Bakit si David, he died with a perfect heart? Ako ang prayer ko, Lord, I thank God na, Pastor, magandang prayer to na, I thank God na maganda yung puso natin ngayon. I thank God maganda yung puso namin ngayon, maganda yung puso ninyo. Pero ang desire ko, hindi lang maganda ang puso ko ngayon, kundi mamatay ako na may magandang puso. At kung magbabago yung puso ko, patayin na lang ako ng Panginoon. Sana ganun ang prayer natin. Para pag namatay ka, masasabi ng mga tao, pinatay na siya ng Panginoon kasi malapit nang magbago yung kanyang puso para hindi na. Kaya pag bigla akong na-atake dito, ibig sabihin, pinatay na ako ng Panginoon para hindi na mano pa yung puso ko. Amen? At baka merong atakihin nga yata dito, wala naman sana. Ha? Huwag kang kakain ng ngayon. Ha? Pero isang natin dito na, si David, he died with a perfect heart. Bakit siya namatay ng perfect heart? 1 Chronicles chapter 29, verse 1 and 2. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great. Ang inisip niya si King Solomon, nagagawa ng temple. For the palace is not for man, but for tinaya. Ano yung sinabi ni King Solomon? Hindi lang yung temple lang para sa Diyos, kundi pati yung palace. Nakita niyo? Pati yung kaharian ay para sa Diyos. Parang ganito, Lord, kung anong ibibigay mo sa akin, para sa iyo yan. Kung bibigyan mo ako ng sasakyan, para sa iyo yan. And I pray na kapag binigyan ka ng sasakyan, tapos yung sasakyan medyo maluwag, every Sunday maghahanap ka ng isasakay doon sa sasakyan na dadalhin mo sa church. Para yung sasakyan, at least, nagagamit for the glory of God. Amen? Ang sabi niya dito sa verse 2, Now I have prepared all my might, and the house for the house of my God, the gold for the thing of gold, silver for the things of silver, brass for the things of brass, iron for the things of iron, wood for the things of wood, onyx stones and stones to be set, glistering stones and divers colors, and all manner precious stones and marble stones in abundance. Moreover, sabi niya, hindi lang siya nag-prepare, moreover, because I have set my affection unto the house of my God. Dahil talagang meron siyang affection, meron siyang desire na mabuild yung temple ng Panginoon. I have of mine own proper good. Hindi lang galing sa kingdom, galing sa sarili niyang pocket, galing sa sarili niyang bulsa, of gold and silver which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house. Amen. Bakit namatay si David with a perfect heart? Hindi perfecto si David. Nagkasala siya kay Bathsheba. Nagkaroon siya ng pride nang binilang niya yung number ng kanyang soldiers.
Pero bumalik ang puso ni David sa Panginoon. And one of the greatest prayer ni King David, create in me a clean heart, O God. Renew a right spirit within me. Alam niya, lumayo siya sa Panginoon. Gusto niyang bumalik at nang bumalik siya sa Panginoon, hindi na siya nawala sa Panginoon. Even sa kanyang kamatayan, anong iniisip niya? Ang Panginoon. Kapag ang isang tao ang bukang bibig, gawain ng Panginoon, something na gagawin para sa Panginoon, sabihin ko sa inyo, mamamatay yan with a perfect heart. Dahil palagi siya may ginagawa para sa Panginoon. Meron kami isang member, si Sister Mary Calderon. No? Mary Calderon sa Alcala. Si Nanay Mary, ano siya eh? Single. Single siya, tumandang dalaga. Meron siya maliit na kubo, pastor. Tapos nung nakita ko, nagkaroon ako ng extension class doon, yung good news classes, nagturo ako ng bata, doon ako nagtuturo ng bata. Tumutulo yung bubong niya. Sabi ko, Nay, ayusin namin yung bubong niyo. Paayos natin. Pastor, sabi niya, wag na. Okay lang ako kasi okay lang nabasa yung kwarto ko, hindi nababasa, okay lang yan. Kahit nababasa yan. Tapos itong sinabi niya sa akin, Pastor, okay lang yan. Nagbibigay yan sa nagbibigay ng tithes, nagbibigay ng faith promise. Pagka may okasyon kami sa church, magluluto yan. Yung unang church sa pinagpastoran ko, yung tinutukoy ko. Tapos sabi ko sa kanya, Nay, siguro kailangan nyo talaga ipagawa. Pastor, hindi na. Marami pa akong kailangan ko pang ibigay yung faith promise ko, kailangan ko pa Tapos nung sinabi ko, bakit tayo nyo nang pagawa? Di ba ikaw na rin ang nag-preach? Ikaw na rin ang nagsabi, meron tayong mansion in heaven? Sabi ko nga, parang ako tuloy yung na-rebuke ng membro. Tapos wala na ako dyan, okay lang, basta makatulog ako, pero may mansion naman ako sa langit eh. Alam niyo nung namatay yung matanda na yon? Yung member namin na yon? Nung namatay siya, hindi ko alam to, wala siyang sinabi sa akin. Sinabi na lang ng kanyang mga loved ones, Pastor, ang sabi ng kapatid namin, at kailangan naming sabihin sa iyo kasi sabi nila natatakot kami, baka multuhin kami. Sabi ko, hindi ako naniniwala sa multo, pero mumultuhin kayo. Pero sabi nila, Pastor, yung property ng kapatid namin, 800 square meter. Para walang away, yung 400 square meter nilagay niya para sa common, parang lahat sila pwedeng makinabang. Pero Pastor, yung 400 square meter para sa church. Imagine, Pastor, mamamatay na. Mamamatay na siya. Yung huling mga salita, nasasabi niya sana, kung may nagawa na ako ng kasalanan, o kaya nagbigay na siya ng habilin, lahat ng mga habilin na Pero imagine mo, mamamatay na ang sinasabi, basta yung 400 sa church. Akin yan. Yung kalahati ng property ko sa church. Mamamatay na. Yun pa rin ang sinasabi. Ako siguro iniisip ko, sabi ko sa kay nanay, noong namatay si nanay, sabi ko siguro ang enjoy na si nanay, nakita niya na yung mansion niya sa langit. But she died with a perfect heart kasi anong nasa isipan niya, gusto niya magkaroon ng property ang church. Nakukuha niya ibig sabihin? In other words, ganito, do not stop building for God. Why? Because while you are building for God, maayos ang heart mo. Pero pag wala ka ng ginagawa sa church, nagsimula na kayong hindi umattend sa church, nagsimula na kayong hindi nag-choir, nagsimula na kayong dati ginagawa orkestra ka, dati meron kang violin, ngayon yung violin mo hindi na ginagamit, hindi ka na marunong, hindi ka na nagba-violin. Ingat kayo, when you stop doing something for the Lord, anong susunod? Yung heart mo mawawala na sa Panginoon. To keep you from having a heart for the Lord, keep doing something for the Lord. Keep doing something for the Lord. Do not stop doing something for the Lord. Pwede tayong tumayo, karoon tayo ng short invitation. Hindi ko alam kung saan tayo kinausap ng Panginoon, but ang message is for you. As a member ng
the Lighthouse Baptist Church, thank God for 13 years of blessing. Thank God for having a good building na meron kayo ngayon, additional area, additional building, and someday additional pa. But sana kahit na magkaroon pa tayo ng another year, another 5 years, another 10 years, binibless na tayo ng Panginoon, keep on doing something for the Lord. Huwag mong tanggalin ang puso mo para sa Panginoon. Amen? Huwag mong tatanggalin ang puso mo para sa Panginoon.